once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good. Good day mga ka-fishing. Very long time na wala tayong upload na video. So wala tayong fishing. Matagal na tayong walang fishing. Pero malapit na rin tayong uwi. So ano na ba ang ating update ng aking reel na jigging reel na Tikka X-Jigger XJ5HR righty yung aking X-Jigger. So far okay naman siya. Ngayon is napahinga siya sa fishing. Halos wala akong kontrata ko ngayon wala talagang fishing very long time. So maraming comments sa aking reel kung ano na ba ang kanyang status, ano na ba yung kanyang mga nahuli, at okay pa rin ba siya ngayon. So gamit ko to almost na siya ngayon is around magto 2 years na rin. Magto 2 years na rin nung binili ko siya. So ang original itsura nito is upgraded kasi itong aking knob. Ito. So ito is Sunlight na knob, called this T-knob. So nabibili sa Shopee or online online shopping. Kung i-search nyo lang makikita nyo itong knob na to. So colored green, pero wala na ito silang colored green ngayon. Sunlight F-Can okay din naman, pero ito is Sunlight kaya kinabit ko dito sa aking Tikka X-Jigger. So maganda kasi siyang ipanghagod lalo na pagka nakahuli ka, nag-strike yung fish. So ngayon tignan natin yung ipapakita ko sa inyo ngayon itong aking kung paano ko kinabit ito, yung butas lang dito sa kasi upgraded kasi yung knob niya. So hindi parehas yung kanyang butas dito sa kung gaano siya kalaki. And then ito pa rin siya, so smooth pa rin siya. Mo siya, inagod mo siya at naka-strike ka. So ang maintenance ko dito is pakasimple lang. Kung tawag dito, i-maintenance siya, never been open siya. So until now is good pa rin ang kanyang drag, ang kanyang strike. Pag na-strikean ka, hindi pa rin siya okay pa rin. Wala naman siyang problema. So ito yung lever drag to. Maganda kasi gumamit din ng lever drag na ito. Gaya nito, itong Tikka na very affordable. So started sa price pala. Ang price nito ngayon is nagre-range na lang siya sa 4,700, 4,700, 4,900 sa ibang mga store. Pero kung ma-search nyo sa Shopee or Lazada, mga nasa 4,700 na lang siya, 4,800. Range siya 4,700 to 4,900. Hindi na umabot ng 5,000. And then ang kanyang ito is full ng PE2 na 500 meters. Kasyang-kasya siya. At ang tawag dito, ang aking line pala is ISO line na Goture. Medyo budget meal pa rin or budget braided line pa rin siya para for your Tikka. Kaya niyang i-spool itong 500 meters dito sa spool niya, itong 500 meters line. Okay, so may pala to, so may advantage din sa fishing. And then may negative comment din dito or negative views, negative part ng Tikka. So pag kayo ay Tikka user, so kailangan medyo kayo dito sa tawag dito sa paggamit nito.
ang napansin ko lang dito sa negative part ng reel na to is itong linya pagka nasa fishing na kayo, yung line natin, ang main braid line natin, pag hindi nyo nabantayan pumapasok siya dito. So kailangan yung dito pumapasok siya dito sa gilid. Okay, so pag kayo nag fishing at tika user kayo, ito ang gamit nyo. So kailangan nyo bantayan na hindi siya mag slack too much itong braid line nyo, kasi once na nag slack to at pumunta dito sa gilid, papasok siya dito sa gilid, dito sa pinakagilid na to. Nakikita nyo dito sa medyo siya, i-insert siya dyan at napakalaking problema lalo pag nag-fishing kayo. Ma-delay kayo sa fishing, ma-aberya kayo kumbaga sa tawag dito pag nag-fishing kayo. Yun lang yung pinaka disadvantage nitong tika reel para sa akin. Yun ang experience ko sa reel na to. Okay, pero sa drag nya pagka naka-strike ka, very smooth, but kayang-kaya nya. And kung kayo ay fast jigger also is very good ito sa fast jigging, kasi ang ratio nya is 7.2 or 7.1, hindi ko na matandaan. Okay, yun lang ang kagandahan dito sa tika pag kayo ay tika user. Okay, and then sa greasing part naman, so ito yung in-open ko lang dito lang sa na to. Pagbubuksan nyo to, itong linya, itong cover na to, pwede na kayo mag-grasa dyan, linisan, and then grease, bagong grease. So yan lang ang aking greasing point dito sa tika na to. And then I put some oil sa lahat ng mga part na to. Okay, yun lang, wala nang ayos pa naman siya. For the 2 years na ginagamit ko siya is very good pa rin siya hanggang ngayon ang performance niya. Okay, ano pa ba ang pwede nating i-review dito sa tika? Clicker niya okay naman, kung kayo makahuli naman okay naman din ang clicker niya. And then wala namang problema, kaya pagka yun lang ang ingatan nyo, yung sa niya, sa braid line nyo, pagka slack, kailangan nyo bantayan yung pag slack nyo ng yung pag-arya, umaarya na yung braid line. And then yung pag nagbibira kayo, so iwasan nyo pumunta pa rin dito sa gilid. Okay, very important na yan ang reminder ko lagi, at ang aking reminder sa mga user ng tika. Papasok siya talaga dito sa gilid kung hindi niyo mabantayan. Pero kung masanay ka naman, sanay ka naman na gamitin siya, wala namang problema. Very good siya kahit paano sa fishing. Okay, pakita ko lang sa inyo itong sukat dito sa loob, kung ano yung sukat niya dito sa loob. Pwede nyo ng mga hindi ko alam kung anong knob yung ilalagay nyo. Very handy kasi pag ganito ang knob, power siya, power knob talaga siya. Kasi yung gamitin nyo yung kanyang original stock ng kanyang lever. Okay, buksan, tanggalin ko to and then pakita ko sa inyo. Okay, okay, ito pala yung lock nya. Itong lock na to is sa original stock nya, itong black na to. Ito lang talaga yung pinakabago nya. And then kinabit ko na siya dito, yung sa butas lang dito sa loob para makita ng mga sa mga maraming nagko-comment kung anong lever ang nilagay ko, pati yung tawag dito, yung lever, pati paano ko siya kinabit. Wala ko lang tools.
Okay, tanggalin natin yung ano. May screw dito, yung kanyang lock. Para makita niyo yung butas. Hindi naman siya sobrang laki na in-adjust dito sa ano, sa knob niya. Maliit lang naman ang makita ko lang sa inyo para kung sakaling bumili kayo ng knob is dito dali nyo may kapit. Pati pag nag-grind kayo is kailangan medyo dandahan lang, slowly. So ito yung ano nya, okay, yung lock nya. Ito sa original to, original na call this, original na lock ng Tika, yung stock nya. Okay, and then itong may nilagay pa kung isang konting ano ito, plus ito yung nut. Pagtanggal nitong nut, okay, pagtanggal nyo ng nut, so ayan na, okay, ito yung nut nya. Naglagay pa ako ng isang spacer or washer. Okay, okay, depende sa inyong knob na nabili. Okay, ito, naglagay pa ako ng isang spacer washer, and then ito yung washer pa ng knob na to. Lock nya rin to, kaya lang hindi siya compatible dito sa nut, maliit. So nilagay ko pa rin siya dito sa para lang sa spacer. Okay, yan yung original nya, and then ito na yung knob. Okay, yan, maliit lang naman yung ano, yung nabawas. Nag-grind ako, makikita niyo to, nag-grind lang ako lang konti dito, ayan o. Okay, makikita niyo yung green, yung ano, ayan o, lumaki lang siya na konti. Okay, lumaki lang to ng konti itong area na to. Ito yung original na butas. Ngayon nag-grind ako ng konti para dito. Okay, medyo malaki kasi itong ano ng Tika, malaki itong parang bolt nya, itong ano to, itong area na to. Okay, makita nyo yung butas ng laki nito, halos malaki, halos umano siya, na-expand siya ng konti. Yan yung butas na in-adjust ko para dito. Okay, so sana nagkaroon kayo ng tips, and then pag nag-grind kayo, dandahan lang, slowly, para maganda yung kanyang insert dito sa ano, dito sa kanyang bolt, ito, kanyang knob, para sa knob. Okay, para sakto-sakto lang siya, wala siyang kalog masyado. Yung kalog na yan dito, yan sa dito, walipited siya. 4 speed talaga siya na nilagay ko, naka 4 speed siya. Okay, ayan. Okay, ayan. 4 speed siya, 4 speed. Okay, ayan. Okay, para may idea lang kayo. And then pag binalik nyo, lagay ko tong green spacer lang dito para maganda yung ano, yung sa lock nya, kasi ito kasi is may limit yung kanyang pasok ng ano, yung sa insert sa bolt. Wala siyang tagos, hindi siya tumatagos. Parang ganda lang yung kanyang allowance, saktong sakto lang. Then I put a washer, yan yung washer. Then ito ang ating nut na, yan. Okay, yes, and that's it. Then pag nakabit nyo yan, then nakabit itong stock, ito yung stock na lock nya ng Tika. Okay, yan. At baliktara naman ito, walang problema. Okay, and then yan, okay, yun. And then insert nyo na itong lock. Bali, tisahan mo pa to, itong part na to, tisahan mo. And then hindi ko naman mahaba na video natin, so pakita ko lang sa inyo kung anong position nya. Okay, and then papasok siya dito.
lock. Okay. So ayan yung position ng tagita ng ating reel. Okay. Ng knob. Okay. Sana nakatulong sa mga gustong magpalit ng power knob. And then kung sino man ang gustong bumili at gumamit nitong Tika X Jigger, advantage niya and disadvantage nasa videos. So enjoy fishing, happy fishing, and then sana makahuli kayo ng malalaki gamit ang ating Tika X Jigger. Very budget, 4.7 range siya ng 4.7 to 4.9. Hindi na siya abot ng 5,000 sa online. Okay, ingat kayo lagi dyan mga ka-fishing. Thank you very much.